Pwede na po tayo maupo. Okay, so dito makikita natin na alam ni Jesus na kapag trinain niya yung kaniyang mga disciple, magre-reflect yung kaniyang character sa kanila. Okay? Na kapag naturuan ng husto yung kaniyang mga disciple, mare-reflect ng kaniyang mga disciple yung kaniyang image doon po sa kanila. At dahil po dito, nabanggit na rin po natin last time, na idinivote niya po yung kaniyang time, yung kaniyang energy dito po sa mga disciple na maturuan niya ng husto. Kaya dito po sa atin, ang pagiging guro, hindi lang naman po yan sa eskwelahan, kundi nakikita din po natin ito sa bahay. Tayong mga magulang, tayo po yung tinuturing na first teacher ng ating mga anak. Na anumang bagay na ating ituturo sa kanila ay napaka-crucial, dahil bit-bit po nila yon hanggang sa sila po ay tumanda. Kaya mahalaga na bilang mga Kristiyano ay matuto tayo mula kay Jesus kung paano po tayong makakapagturo din ng kagaya niya sa ibang tao. Since Jesus Christ is our perfect model in the ministry, and one of His main ministry ay walang iba kundi ang teaching. Kaya ito po yung ating mga tatalakayin ngayong umaga. And bago po natin talakayin yung patungkol kay Jesus, alamin po muna natin, why do teachers matter? Now, ang sabi po dito, bakit ba nagmamatter? Mahalaga, kung kayo po ang aking tatanungin, mga kapatid, mahalaga po ba ang mga guro? Yes? Yes, of course. Lahat ng mga trabaho na nakikita natin sa labas, kahit sa pagpe-presidente, lahat yan may mga teacher. Lahat yan nag-undergo sa pag-aaral. Kaya mahalaga para sa atin yung mga teachers. At ang sabi nga po dito sa ating definition, they give children purpose. Binibigyan ng purpose yung mga bata. At the same time, they inspire them to do well and succeed in life. Tama ba yung ating nakikita sa screen? Yes. Ang mga teacher, ang siyang nagbibigay ng inspirasyon dito sa mga bata na ito upang matuto sila, gawin nila kung anong dapat at maging successful sa kanilang mga sarili-sariling buhay. Ito po yung ating tatandaan, mga kapatid, na yung mga bata ngayon, yan yung mga leaders someday. Sila yung mga magiging future leader balang araw. At tayo, bilang mga magulang, bilang mga leader sa church, leader o sa ating mga kumpanya, tayo po ay may mahalagang role sa buhay ng mga younger generation. Sapagkat tayo nga po yung kanilang tinitignan at yung mga bagay na ini-impart po natin sa kanila ay napakahalaga. Na tayo yung parang nagpuhulma sa mga batang ito to become future leaders ng ating pong society. That's why teachers are crucial in the life of children. Sapagkat sila po yung nagpe-prepare sa mga younger generation para sa future. Sila po yan. Ang mga nagtagapagturo, sila po yung naghahanda sa mga bata o sa mga younger generation para po sa hinaharap. At tayo mga magulang, sabi ko nga kanina, tayo po yung kanilang unang guro. Okay? Lahat tayo may mga parents. At yung iba po sa atin ay parent na. Alam natin kung ano po yung natutunan natin sa magulang natin, nagagawa natin. At tumatatak po yun sa ating isipan. Ganon din naman po sa mga magulang. Kung ano po yung naituturo natin sa ating mga anak, yan po ay tumatatak din sa puso at isipan ng mga bata. Na kung paano mo siyang mapalaki, doon makikita mo rin kung paano lumalaki ang iyong mga anak. Yun yung kanyang matatandaan. Biblical naman yun kasi yun din po yung sinasabi sa Proverbs. Teach them in the way they should go, yung mga bata, at hindi po sila mawawaglit doon. Ayan. So, ang bit-bit po nila, yung mga prinsipyo, yung mga
advice na binibigay po natin sa kanila bilang unang mga teachers sa ating mga anak. Kaya mahalaga po ang mga guro dahil sila ang mas maraming pwedeng ma-impart. Tayo mga magulang, yes, we are the first teachers of them, pero meron talagang mga guro na kung saan nag-i-impart sa kanila ng maraming knowledge na dapat nilang malaman para sa kanilang buhay, knowledge, wisdom na maaari pong makapagpabago sa kanilang buhay, sa buhay ng mga bata na ito. Kaya sigurado ako mga kapatid, na meron po tayong mga teachers sa ating school, elementary, mula kinder hanggang college, meron tayong mga teacher na hindi natin makakalimutan. Yung mga pangalan ng teacher, talagang nakatatak na yan. Yung pinaka-strictong teacher, kilala natin Yung pinaka-mabait na teacher, kilala natin. Pero meron ding mga teacher na kung saan talagang yung kanyang prinsipyo sa pamumuhay, yung kanya pong itinuturo, na talagang nagke-create ng impact sa ating mga buhay. Kaya, ang tanong, mahalaga ba ang guro? Definitely, yes. Amen? At isa pa sa mga tanong, dahil sa usapang guro tayo, sabi po nila, experience is the best teacher. And may point naman po yun. Di ba? May point yun. Dahil may mga bagay, meron po tayo mga bagay na natututunan sa ating buhay na hindi po natin natutunan sa paaralan. Hindi po natin natutunan sa mga conference room. Hindi po natin natutunan sa ating bahay. Okay? Meron tayong mga ganong klaseng kaalaman. So yes, may point that experience, kasi ito natututunan lang natin by experience, yung ibang mga bagay. Kaya mayroong point yung sinasabi na experience is the best teacher. Pero bilang mga Kristiyano at mananampalataya, yung pinaka-tinuturing nating best teacher ay walang iba kundi si Jesus. Jesus is our best teacher. And He is not just a teacher. He is the master teacher. Kumbaga siya yung halimbawa talaga ng lahat ng guro. Okay? And personally, inaalala ko kung saang notes o saang libro ko nabasa. Kasi I love how the author described Jesus doon sa akin pong binasa before sa Bible School. First year, freshman pa lang ako noon sa aming subject na Christian Education. Na dinedescribe niya po si Jesus bilang quintessential teacher. Quintessential teacher. And so ano po ba yung ibig sabihin ng quintessential? Kasi talagang after kong mabasa yon, napa-research din ako nung time na yon. So, ito po yung ibig sabihin ng quintessential sa dictionary. Quintessential means, or it refers to the most perfect, typical, or essential representation of a quality or class. It is used to describe something that embodies the purest and most significant characteristic of its kind. So, kung baga si teacher bilang guro, siya yung pinaka-superlative, Kung meron mang greatest teacher, tayong may bibilang, pwede nating ihanay sila, Socrates. Si Confucius ba, teacher din ba siya? Kasi sila yung mga nag-i-impart sa atin ng mga knowledge, di ba? But Jesus Christ, He is the quintessential teacher. Na ito po yung sinasabi sa kaniyang definition. So kapag sinabi po natin Jesus is the quintessential teacher, ibig sabihin mga kapatid, based on its definition, He is the perfect model of what a teacher is. Na kung meron tayong ituturo patungkol sa pagiging halimbawa ng isang guro, si Jesus yun. At yan po yung ating gustong malaman sa umagang ito. What makes Jesus a quintessential teacher? Dalawang bagay lang po
yung ating matutunghayan sa umagang ito. Patungkol sa pagiging guro ni Jesus, na kung saan sana'y kapulutan din po natin ang aral bilang mga tagasunod niya, na tayo po ay makapagturo din at maging teacher din na kagaya po ni Jesus Christ. Una, ay yung kanya pong intention. Okay? His intention. Intention has something to do with purpose or reason, or kung bakit mo ginagawa o gagawin ang isang bagay. In our context, bakit ba nagtuturo si Jesus? Ano ang intensyon ni Jesus sa kanya pong pagtuturo? Yun po hindi po natin maipagkakaila, mga kapatid, na si Jesus ay isang tunay na teacher. Siya po ay teacher talaga. Maraming beses dito po sa New Testament, siya po ay ina-address o tinatawag na teacher or rabbi. Yung rabbi, teacher, parehas lang po yun, ng magkakaibang grupo ng tao. Nandyan yung kanyang crowd, yung mga audience mismo, yung mga tao na nakikinig sa kanya, tinatawag siyang teacher. Yung mga Pharisee, yung scribe, tinatawag din po siyang teacher. And even his disciples, tinatawag din po siyang teacher. So yung magkakaibang grupo ng tao, dito sa New Testament, siya po ay tinatawag na teacher or rabbi. At so tandaan nyo, ang rabbi ay kasing halimbawa lang po yan ng teacher. And he himself, Jesus himself, he confirms na siya po ay isang teacher dito po sa John chapter 13, verse 13. John chapter 13, verse 13. Ang sabi ni Jesus, "You call me teacher and Lord, and you are right, for so I am." So even Jesus himself, pinapatunayan niya, affirms na siya po ay isang teacher. So maliwanag po na si Jesus ay isang teacher. Ang question, bakit ba nagtuturo si Jesus? Ano ba yung kanyang pinaka-intensyon kung bakit siya nagtuturo at bakit natin masasabi na siya po ay master teacher talaga? Okay? Number one is this, he tell the truth. His intention, number one, is to tell the truth. Yung truth po na tinutukoy natin dito is none other than the gospel. Okay? So, ganun din naman po, na isa sa mga mahalaga na itinuturo ng isang guro, yung truth, kung ano yung katotohanan. Kaya nga kapag theory pa lang, di ba sa school natin, kapag theory pa lang, ibig sabihin, hindi pa siya fact. Okay? Pero kapag yan ay truth, yan ay dapat nating paniwalaan, yan ay dapat nating panindigan. And Jesus Christ, in His ministry of teaching, ang kanyang primary concern is to tell the truth. The gospel. Okay? Sabi sa Mark chapter 1, verse 14 and 15, nakalagay po ba dyan yung verse? Hindi ko na ilagay. Mark chapter 1, verse 14 and 15. Okay? Mark chapter 1, verse 14 and 15. Kaparehas lang po ito dun sa Matthew chapter 4, verse 12 to 17. Dito sa Mark chapter 1, verse 14 and 15, ito po yung sabi. Ito po yung ito po yung pagsisimula ng ministry ni Jesus. Okay? Ito po yung simula ng kaniyang ministry. Now after John was arrested, Jesus came into Galilee, proclaiming the gospel of God and saying, "The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel." Yung pinakaunang itinuro ni Jesucristo ay walang iba kundi yung gospel. Patungkol sa kingdom of God, na ang mga tao ay dapat mag-respond ng
faith and repentance. Na si Jesus Christ, sinimulan niya yung kaniyang ministry ng pagtuturo sa pagsasabi ng kung ano yung katotohanan. Especially yung gospel. Now, ano po ba yung gospel? Ang sabi sa Romans chapter 1 verse 16 ni Apostle Paul, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation." Yung katotohanan pala ni tinuturo ni Jesus Christ ay kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng mga tao. Okay? It is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Ito po yung kanyang itinuturo. Kung ano yung totoo, kung ano yung gospel na dapat marinig ng mga tao. Dahil concerned si Jesus Christ sa kung ano yung pinaka. Okay? Ito yung dahilan kung bakit mahalaga po yung pagsasabi niya ng gospel o yung pagturo at pag-preach niya ng gospel. Bakit ito mahalaga? Sapagkat ito po yung pinaka kailangan ng mga tao. Ano yung pinakailangan ng mga tao? Salvation. Dahil yung salvation, yan ay for eternity. For eternity yan. Kaya ito po yung laman nung sabihin natin curriculum ni Jesus Christ. Na dapat marinig ng mga tao sapagkat ito yung kailangan nila. Pansinin niyo po yung mga palabas na merong mga malulupit na teacher. Merong sa anime, meron din naman sa ibang mga pelikula, yung kanilang approach o yung kanilang ginagawa sa mga estudyante is sinihit yung kanilang personal need. Na kahit gaano kabarumbado, kasiga yung estudyante na yon, kapag na-meet ng teacher na yun yung need, napapaamo niya. Yun yung napapanood natin sa pelikula. Mga kapatid, si Jesus Christ, his main intention is to tell them the truth, what they need, ano yung pinakakailangan ng mga tao. The primary purpose why Jesus came dito po sa lupa is not to heal the sick, is not to cast out demons, or perform miracles. His main concern is to preach the truth. Luke chapter 19 verse 10. Please open your Bible. Ang sabi dito, Luke chapter 19, verse 10. Okay? Nakita na? Ang sabi dito, "For the Son of Man came to seek and to save the lost." Bakit siya naparito? To seek and to save the lost. That's why Jesus' main concern is to tell them the gospel, the truth of the gospel. Bakit? Kasi kaya siya naparito ay para sa kaligtasan ng mga tao. Ano nga ulit yung gospel? It is the power of God for salvation. Kaya mahalaga po ba yung itinuro ni Jesus Christ? Yes. Ang sabi sa Mark chapter 1, tignan nyo kung gaano ka-importante kay Jesus ito. Mark chapter 1, verse 36, or 36 to 38, ayan. Mark chapter 1, verse 36 to 38, "And Simon and those who were with him searched for him, and they found him and said to him, 'Everyone is looking for you.' And he said to them, 'Let us go to the next towns, that I may preach there also, for that is why I came out.'" Sa tingin niyo, bakit siya hinahanap ng mga tao? Kasi meron siyang mga nagawa na paglilingkod sa kanila. It's either he feeds them, he heal their sickness, cast out demons. Pero ano yung sinasabi niya? Punta tayo dun sa ibang nayon para makapag-preach din ako sa kanila. Kaya yung pinaka-intensyon ni Jesus Christ ay malaman ng mga tao
yung katotohanan na kung saan makakapagligtas sa kanila. Dahil kaya siya naparito, dahil sa rason na yun. Amen po? Pangalawa, bukod sa kaligtasan ng mga tao, is for the transformation of the people. One of his intention is for the transformation of the people. Alam niyo po ba yung tawag sa Matthew chapter 5 hanggang chapter 7? Anyone? Matthew chapter 5 hanggang chapter 7. Gospel? Yung specific chapters na yun. Matthew chapter 5 hanggang chapter 7. Yun po ay tinatawag na Sermon on the Mount. Familiar kayo? Sermon on the Mount. Isa yung mahabang pagtuturo ni Jesus Christ habang siya po ay nasa bulubundukin. Kaya po siya tinawag na Sermon on the Mount. Basahin natin yung first two verses ng Matthew chapter 5, yung simula. Matthew chapter 5 verse 1 and 2. Nasabi dito, seeing the crowds, he went up on the mountain. Kaya siya tinawag na Sermon on the Mount. Seeing the crowds, he went up on the mountain, and when he sat down, his disciples came to him. And verse 2, and he opened his mouth and taught them, saying, yung mga tinuro niya. Yung pinakauna niyang itinuturo dito, yung Beatitudes, yung blessed are the poor, blessed are the peacemakers, yan po. Okay? So kung nabasa po natin yung Matthew, familiar dapat sa atin ito. Yung tandaan nyo, Matthew, mula chapter 5 hanggang chapter 7, yan po ay tinatawag na Sermon on the Mount. Ito ay collection ng teaching ni Jesus, na kung saan ang layunin po niyan, okay, bakit ko yan ginamit bilang example dito, or illustration, sapagkat yan po ay collection ng teaching ni Jesus na kung saan ang layunin po niyan ay mamuhay ng matuwid. Okay? Lahat ng mga nakakapakinig. Sining nandun? Yung merong crowd, nandun din po yung kanyang mga disciple. At siya po ay nagtuturo sa kanila ng mga bagay na kung saan dapat nilang malaman upang magkaroon sila ng pamumuhay na matuwid sa harapan ng Diyos. In relation po doon sa kanyang itinuturo patungkol sa kingdom of God, doon sa katotohanan, kasi yun po yung pinupunto niya, di ba? Sa ating first point, he tells them the truth about the kingdom of God. Okay, sabi niya, the time is fulfilled, the kingdom of God is at hand. At sinundan niya po ito ng pagtuturo dito po sa Sermon on the Mount, na kung saan tinatalakay po doon yung karakter or values ng mga tao na kabilang or belong doon sa kingdom of God. Okay? Kung kaya siya po ay nagtuturo, hindi lang upang makapagbigay ng impormasyon, hindi lang para makapagdagdag ng kaalaman doon sa kanyang mga tagapakinig, kundi matuto po sila ng mamuhay ng nararapat sa kaharian ng Diyos. At kailangan po nito na bagong buhay. Kaya sa New Testament, mababasa po natin yung ilang mga apostles na nagtuturo sila na dati ikaw ganito, dahil ikaw ay na kay Kristo na, dapat ganito na yung pamumuhay mo. Okay po? Saan nila natutunan yon? Kay Jesus. The book of James, kung babasahin natin yan. Yan ay practical teaching ni James. Kaya nga niya sinasabi, faith without work is dead. Kasi kung ikaw ay may tunay na pananampalataya, kung ikaw ay sinasabi mong kabilang ka sa kaharian ng Diyos, dapat ang iyong pamumuhay ay ganito. Yun yung makikita natin sa Sermon on the Mount. Doon sa kanyang teachings doon. So, one of his intention ay magkaroon ng bagong buhay itong mga taong ito. Hindi sila manatili sa kasalanan, hindi sila manatili sa kamunduhan,
kundi magbago ang kanilang buhay at mamuhay sila ng nararapat sa harapan ng Diyos. Amen po? Yan. Pangatlo, ito hindi ako mag-uubos ng time dito. To train His disciples. Kasi nabanggit na naman natin ito. At isa sa mga reference verse natin dito is yung Luke chapter 6 verse 40, yung ating pong binasa kanina, na sinasabi natin na alam po ni Jesus Christ kung bakit tinututukan ni Jesus Christ yung kanyang mga disciple ay dahil alam niya na i-reflect nitong mga disciples ito yung kanyang image. Na sila ay mamuhay din na kagaya ni Kristo. Para masabi mo na ikaw ay rumirespeto, gumagala doon sa iyong teacher, dapat namumuhay ka ayon sa kanyang mga itinuro. Kaya si Jesus Christ, when He is teaching, yes, He is teaching the crowds. But His main intention, o yung pinaka-priority niya doon, sa kanyang mga tinuturuan ay walang iba kundi ang kanyang mga disciple. Kaya nga, di ba, pinapaliwanag ni Jesus Christ yung mga parable kanino? Sa mga disciple. Kasi kailangan niyang matrain ng husto yung kanyang mga disciple dahil kapag wala na siya, itong mga disciple niya, magiging teacher din sila. At sila naman yung magdi-disciple sa iba. Basahin niya ulit natin yung Luke chapter 6 verse 40. Ang sabi ni Jesus, Luke chapter 6 verse 40, a disciple is not above his master. A disciple is not above his teacher. But everyone, when he is fully trained, will be like his teacher. Si Apostle John, kung matatandaan ninyo, or kung narinig na ninyo, siya po ay tinatawag na apostle of love. Most of his teachings doon sa gospel, sa epistle, nandun lagi yung pag-ibig. Kaya nga tinatawag din siyang John the Beloved. Kanino niya po natutunan yung ganong klaseng pag-ibig? Eh di sa kanyang teacher na si Jesus. Dahil itinuro sa kanila yun, kung ano yung pag-ibig na yun. At isa yun sa mga nag-grasp ni John. Si Paul. Okay? Si Paul. Itinuturo niya rin yung kaparehas ng tinuturo ni Jesus Christ. Si Peter, si James, the rest of the apostles. Kung ano po yung mga itinuro ni Jesus Christ, ay kanila pong itinuturo din sa iba. And tignan nyo naman, yung mga itinuturo po ng mga disciple na ito dati, ay natututunan din mo natin ngayon. Na siyang ginagamit din natin upang ipangturo naman sa mga bata. Amen? Kaya po, napakahalaga nung ginagawa ni Jesus Christ bilang teacher. Siya po ay nagte-train ng mga disciple. Tayo din mga kapatid, especially sa mga magulang na nandito, parang training ground natin sa yung mga bata na anak natin. Dahil sa ating pagtuturo sa kanila, natutuwa tayo kapag yung itinuturo natin sa kanila, sinusunod nila. Di ba, sinasabi pa ng ilang mga nakakakilala sa, yung itong anak mo, hindi may pagkakailang anak mo, parehas kayo ng ugali. Di ba, nakakataba ng puso yun paminsan? Ibig sabihin, nakukuha niya yung ugali mo. Kaya kung ikaw ay mataray, yung anak mo mataray din. Kung ikaw ay sisiga-siga, yung anak mo, kahit babae yan, sisiga-siga din yan. Okay? Kasi yun yung na-impart natin sa kanila. Yun yung training na gawa natin sa kanila. Kaya napakahalaga po ng intensyon ni Jesus Christ sa kanya po bilang isang guro. Ano yung kanyang intention? To tell the truth, to transform the people, and to train His disciples. Tayo po, pwede po tayong magkaroon din ng disciple, mga kapatid. Ang dami nating children dito.
Ang dami nating young people. Magkaroon ka lang dyan ng isa, natututukan mo at tuturuan mo para someday, siya na rin yung magtuturo na kagaya mo. That's good. Yung church natin, lalago ito. Mag-grow ito. Pangalawang bagay, kung bakit natin may tuturing na si Jesus Christ, He is the greatest teacher, He is the master teacher, He is the quintessential teacher, is because of His influence. Influence. How does His teaching affects the lives of His audience? Paano itong naka-apekto? What is the impact of His teaching to the world? Kasi hindi lang naman yung audience niya o yung crowd, yung disciple, hindi lang po sila yung nakinabang doon sa ministry ni Jesus Christ, kundi tayong lahat. Nakikinabang tayo doon sa ministry ni Jesus Christ na pagtuturo. Ano yung na-create niyang impact sa buhay ng mga tao? Yung kanya bang pagtuturo, ito ba ay life-changing? Kasi para masabi na ikaw ay may influence, ibig sabihin, nakaka-apekto ka sa buhay ng isang individual, isang tao. Kaya nga meron tayong tinatawag na bad influence. Sasabihin ng mga nanay, tatay ninyo sa mga anak, huwag mong kaibiganin si ganito, bad influence sa iya. Hindi alam nung nanay mo, ikaw yung bad influence dun sa tropa mo, Ikaw pala yung nagtuturo sa kanyang magkating, uminom, magsugal, Yung yaya mo pala palagi, papasok ka? Kung hindi ka papasok, hindi na rin ako papasok. Ikaw pala yung ganon. Ang napagbibintangan ng magulang mo, yung kaibigan mo. Di ba? Nung bata pa lang tayo, ipinapaiwas na tayo ng mga nanay-tatay natin sa mga bad influence ng mga kaibigan. Kasi hindi natin maiwasan, Kasi sila lang yung nakakaintindi sa atin, sila lang yung nagko-comfort sa atin. Ganun. Pero si Jesus Christ, mga kapatid, paano ba niyang naapektuhan yung buhay ng mga nakinig sa Kanya? Sa paanong paraan niya na-impluwensyahan itong mga taong ito? Anong klaseng pagtuturo ba yung ginawa ni Kristo na talaga pong nag-create ng malaking impact sa buhay ng kanyang mga alagad, sa buhay ng kanyang mga tagapakinig, at sa lahat ng mga nag-aaral sa Kanya? Kasama po tayo doon. Kayo ba sa tuwing pong pinag-aaralan nyo yung mga katuruan ni Jesucristo, nagkakaroon ba ito ng impact sa buhay nyo? Yes or no? Yes. It should be. Okay? Biruin mo, hindi na nakatayo si Jesus Christ sa harap mo, nagtuturo. Yung salita niya lang nandun. Pero ang laki pa rin ng impact sa buhay natin. Now, imaginein mo, isa ka doon sa mga nakikinig sa Kanya, naririnig mo yung boses niya habang nagtuturo siya. Ano kayang klaseng influence matututunan natin sa Kanya? Na ang sabi ko nga sa inyo kanina, nagagawa ng Kanyang mga disciple. Number one is this, His unique approach in teaching. Kakaiba po yung pagtuturo na ginagawa niya kumpara sa pagtuturo ng mga teachers nung panahon na yon. Tandaan natin, saan nagturo si Jesus Christ sa Matthew 5-7? Sa mountain. Okay? Sa mountain, nagturo si Jesus Christ. Ay yung mga tagapagturo sa kanilang panahon, saan nagtuturo? Sa mga classrooms din. Sa mga synagogue. Doon po sila nag-aaral. Pero si Jesus Christ, bigyan mo siya ng lugar, wala pang mic wala pang mic. Pero yung tinuturuan ni Jesus Christ, 5,000 mahigit. Grabe yung vocal cords ni Jesus. Kaya kinakailangang mataas, nasa elevated siya. Para may effect kasi yun di ba? Sa pagsasalita, plus yung echo nung kabundukan, mahalaga. Kaya niya naturuan yung mga tao, kahit gaano man sila kadami.
His unique approach. Marami po siyang tandaan natin, si Jesus Christ in His teaching ministry. Marami po siyang iba't ibang method na ginagamit na sa lahat ng kanyang pagtuturo, na yung kanyang mga pagtuturo, sometimes it is very striking, okay? Talagang, alam mo yun, tagos sa puso. Yung kanyang mga itinuturo, meron din naman sobrang memorable, understandable na mga itinuturo niya kasi minsan hindi nila nauunawaan yung itinuturo ni Jesus Christ. Pero merong itinuturo si Jesus Christ na kung saan nauunawaan din naman nila agad. Kaya nagre-react din sila agad. Pero meron talagang sometimes si Jesus Christ ang pagtuturo niya provocative. Nanggagalaiti yung mga hipokrito ng mga panahon na yun sa kanyang pagtuturo. Especially the Pharisees and scribes. Bakit? Kasi sila po yung nagtuturo ng kautusan yung mga panahon na yun. Kung bira yun ang tinuturo ni Jesus Christ, parang ako yung pinariringgan nito. May mga ganong teaching si Jesus Christ. May mga ganong atake ng pagtuturo si Jesus Christ. At ano yung ilan sa mga ginagamit niyang device or methods in His approach doon sa kanyang mga estudyante. Isa sa mga nakita natin is yung parable. Tama? Parable. Na kung saan, sinasabi nila, yung parable daw, ito ay isang maiksing kwento na mayroong moral lesson. It was defined as an earthly story with heavenly lesson. May makalangit na pangangaral, lesson. At makikita natin doon sa kanyang paggamit ng parable, hindi naman sobrang komplikado yung kanyang mga ginagamit. Kaso kasi meron siyang malalim na kahulugan na kung saan kapag naiintindihan mo, talagang ipapamuhay mo. Tandaan natin sa kanyang paggamit ng parable, ginagamit niya simple lang. Yung mga pamilyar at nakikita ng mga tao, he is using familiar setting, kagaya ng gumagamit siya ng farmer, ng shepherd, ng sheep. Pamilyar ba sa kanila yon? Yes. Kapag gumamit si Jesus Christ ng mga bagay na ito, ng mga illustration na ito, naiintindihan ng mga tao. Alam nila yon. He is also using familiar people na nakakasalamuha din mismo nila. Kagaya na lang ng Samaritan. Kagaya na lang ng Pharisee, ng tax collector. Naiintindihan nila yan. Ano pa? He's also using some familiar situation. Kagaya na lang ng lost sheep, lost coin, prodigal son. Bakit? Kasi nangyayari talaga. So yung pagtuturo ni Jesus Christ, sobrang relevant sa kanila. Na madali mo ito dapat maunawaan. Pero alam naman natin na laging may twist yung teaching ni Jesus Christ. Dahil iba nga yung kanyang pagtuturo sa pagtuturo ng kanilang mga teachers. Okay? Kaya sometimes, ang ginagamit na approach ni Jesus Christ is questioning. Gumagamit din ng poetry si Jesus Christ sa kanyang mga pagtuturo and some exaggerations. Ano yung example ng mga exaggerations? Kung yung mata mo nagiging parang obstacle para ikaw ay magkasala, anong kailangan mong gawin? Dukutin yung mata mo para hindi ka na magkasala. Kung yan yung nagkukos para magkasala ka, dukutin mo na lang. Kung yung kamay mo ay nagkukos para ikaw ay magkasala, putulin mo yung kamay mo. Hindi po literal yun. Kapag niliteral mo yun, anong parte ng katawan mo ang matitira? Kapatid, baka dedo ka. Those are approach used by Jesus Christ in His teaching. Na hindi naman para sirain mo yung sarili mo. Kundi malaman mo yung risk, yung consequences kapag ginawa mo yung mga bagay na yan. Kung kaya nga, yung kanyang approach, sometimes it is misunderstood.
Misunderstood. Kuminsan yung kanyang approach, sobrang harsh sa pandinig ng iba. But, para dun sa mga tunay na nag-aaral sa itinuturo ni Jesus Christ, all His teachings ay nakafocus sa kingdom of God. It is all about Christian living. Matthew chapter 5 hanggang chapter 7 is all about Christian living. Paanong mamuhay ang mga taong belong sa kingdom of God. Kaya nga nalilito sila eh. Blessed are the poor in spirit. Paano pinagpala ang poor? Nalilito sila. Pero kapag iyong inunawa, maintindihan mo. Meron siyang moral lesson. Okay? Na matututunan. Dahil sa approach na ginagawa niya. Ayan po yung mga nauuso ngayon. Yung mga approach sa mga tao na kung saan nakaka-catch ng kanilang attention, nakaka-catch yung kanilang personal interest. Ewan ko kung napanood nyo, siguro naman napanood na ng ilang mga 90s, mga matatanda rito. Yung palabas na si Redford White ay isang teacher. I love you teacher yata ito. Ano title mo? Pero sa pelikula na yon, si Redford White, isa siyang teacher. Isa sa mga ginawa niya sa mga estudyante. Yung mga estudyante niya kasi sabi natin mga raw for lahat yan. Mga magugulo, pinakapasaway. Kumbaga last section. Pero meron siyang ginamit na illustration. Ang ginamit niyang illustration is yung posporo. May posporo, may palito, di ba? May kaha. Ang sabi niya ganito, itong mga palito na ito, kayo ito. Okay? Kayo ito. Itong kaha, yung classroom natin. Itong kiskisan, ako ito bilang teacher ninyo. Okay? Walang sa-isa yung palito kung hindi mo siya ikikiskis doon sa kiskisan, doon sa may kaha. Okay? Na kung saan nais siyang iparating doon, na baliwala sila, kung wala yung teacher, baliwala din yung teacher kung wala sila. Kaya kinakailangan nilang magtulungan doon sa classroom para ma-serve yung kanilang purpose ng maayos. Dahil kung hindi, ikaw na isang palito na dapat ang purpose mo ay makapagbigay ng ilaw, sindi, ay magiging pantinga ka lang. Yeah? Yan na, ganyang approach na yung mga nauuso ngayon. Pero dati pa, sa Old Testament, sa New Testament, ganyang approach na yung ginagamit ni Jesus Christ. Mga bagay na kung saan mayroong lesson at nauunawaan nila. Kasi yung posporo, maunawaan mo yun eh. Kasi alam ng mga tao kung ano yung posporo. Ganon din naman sa mga ikinikwento at itinuturo ni Jesus Christ. Patungkol sa shepherd, sa sheep, sa lost coin, sa lost sheep, sa prodigal son. Alam nila yan, naiintindihan nila yan. Kaya nga kinakailangan, yung kanilang pagtuturo o yung kanilang pag-aaral doon, makakita nila kung paano nila yung maunawaan. So, ganoon po yung teaching ni Jesus Christ. Meron siyang unique approach sa kanyang pagtuturo na kung saan naka-impluensya doon sa kanyang mga tinuruan. Maging sa atin, mga kapatid, nagagamit natin yung kanyang method sa pagtuturo sa mga bata, sa mga young people, at sa iba nating mga kapatid. Pangalawa is yung kanyang authoritative teaching. Now, pwede nating sabihin, isa din po ito sa mga style ni Jesus or method, yung kanyang authoritative teaching. Pero, mga kapatid, yung kanyang pagtuturo ay merong authority. At ito po ay napatunayan natin din ilang beses dito po sa scripture. Meron lang po isang babasahin sa Matthew chapter 7. Ito po yung ending ng Sermon on the Mount. Matthew chapter 7. Okay, matapos magturo si Jesus Christ. Matthew chapter 7, verse 28 hanggang 29. And when Jesus finished these sayings, the crowds were astonished at his teaching. For he was teaching them as one who had authority
and not as their scribes. Ibang klaseng authority yung nakita nila kay Jesus Christ during His teaching. Naikumpara pa doon sa mga scribes. Sino ba yung mga scribes? Sila po yung mga teachers of the law. Sila yung nagtuturo sa kanila patungkol sa kautusan at salita ng Diyos. Pero nakita nila yung difference ng pagtuturo ni Jesus Christ sa pagtuturo ng mga scribes. It is because Jesus Christ is teaching with authority. He teaches in God's perspective and not just man's own understanding or interpretation of God's Word. Na yung kaniyang pagtuturo nasa perspective ng Diyos. Kung baga ito yung nais ng Diyos na maintindihan yung lahat. Yung pagtuturo ng mga scribe, interpretation nila sa kung ano yung sinabi ng Diyos. Pero si Jesus Christ, kung magturo siya, ito yung nais ng Diyos sa kanyang sinabi. Ang sabi nga nung Meta unlike the scribes who often quoted and interpreted existing scriptures, Jesus spoke with His own voice, presenting new interpretations and teachings as if they were directly from God. Na para bang ang Diyos mismo yung nagsasalita sa Kanya. Bigyan ko kayo ng halimbawa lang. Sa Matthew chapter 5, verse 21 and 22. Matthew chapter 5, verse 21 and 22. Ang sabi dito, pakinggan nyo lang yung mga statements, yung mga phrase dito. Matthew chapter 5, verse 21. You have heard that it was said to those of old, you shall not murder, and whoever murders will be liable to judgment. Anong sabi ni Jesus Christ? You have heard. Ibig sabihin, narinig nyo na, ito yung, parang sinasabi ni Jesus Christ, ito yung itinuro sa inyo. Tama? Okay, you have heard. Kanino? Sa mga scribes. Verse 22. Tignan nyo kung paano magturo si Jesus Christ. But I say to you, I say to you, sino ka para magbigay ng sarili mong interpretasyon dyan sa salita ng Diyos? Ang sabi ni Jesus Christ, but I say to you that everyone who is angry with his brother will be liable to judgment. Whoever insults his brother will be liable to the council, and whoever says, you fool, will be liable to the hell of fire. Na para bagang ang Diyos ang siyang nagsasabi sa kanila, no? Sobrang laking pagkakaiba nun. Kasi ang mga scribes at ang mga Pharisees, ganito lang sila magturo. Ayon sa nasusulat, ito ang sinasabi, thou shall not murder. Pero si Jesus Christ, kapag nagturo siya, ito ang sinasabi ko sa inyo. Na kapag ikaw ay galit sa iyong kapatid, you commit murder. Nakita niyo yung difference? Na parang inaangkin ni Jesucristo yung command na yun. Because Jesus Christ's teaching, tandaan niyo si Jesus Christ did not come to abolish the law, but to fulfill the law. Ang itinuturo ni Jesus Christ sa kanila is the full interpretation of what God has commanded them. Ayun yung pinaka-full interpretation nun. Matters of the heart. Ang akala natin, kapag ang murder, makukumit lang natin kapag pumatay tayo ng tao. Pero hindi. Ang sabi ni Jesus Christ, nagtatanim ka lang ng galit sa kapwa mo, you already commit murder. Why? Because God looks at the heart. Ganun ka-powerful ang teaching ni Jesus. No? We could say that Jesus Christ has a deep understanding of the Scriptures. Now, dito na makikita natin, parang napakalalim ng pangunawa ni Jesus Christ dun sa Scripture para makapagturo siya ng ganun. Kung kaya, yung interpretation niya, sobrang convincing, sobrang life-changing. Di ba? Now,
Paano nga ba si Jesus Christ nagkaroon ng ganong klaseng kaalaman at interpretation sa Scripture? Pwede na nating sabihin na kaya malawak at malalim yung kaalaman ni Jesus sa salita ng Diyos at sa mga kautusan ay dahil siya ay Diyos. Or sabihin natin, siya ay anak ng Diyos, kaya meron siyang direct access sa Diyos. Tama? Pwede ba? Pwede ba yun? Pwede ba yung reason na yun? Na kaya alam na alam ni Jesus Christ yung itinuturo niya patungkol sa law, it is because He is God or He is the Son of God. Amen? Possible yan, mga kapatid. Posible na si Yesu Kristo, nagtuturo siya dahil siya ay Diyos. Alam na alam niya ito dahil siya ay Diyos. Yes, again, it is possible that Jesus is supernaturally gifted and talented among other teachers. Actually, above all teachers. Okay? Pero, hindi po yun sapat. Listen, hindi po yun sapat para tawaging rabbi ang isang Galilean na hindi po nakapag-aral. Natatandaan niyo po nung nagsasalita yung mga disciple ni Jesus Christ? Sino ba to? Mga taga-Galilea, mga uneducated Galileans. Paano sila nakakapagturo ng ganito? Di ba? Sa Book of Acts? Pero ang sabi natin kanina, si Jesus Christ, maraming beses siyang tinawag na teacher at rabbi. Bakit? Ang mga rabbi, mga kapatid, yung mga rabbi, ito po ay produkto ng kanilang established educational system dictated by the Jewish authorities. Meron silang eskwelahan para ikaw ay maging ganap na rabbi. So kung iisipin natin na kaya matalino si Jesus Christ patungkol sa Scripture, kahit hindi siya nakapag-aral, dahil siya ay Diyos, yes, pwede nating sabihin yun. Pero hindi siya tatawaging rabbi ng mga to. Kung hindi talaga siya nakapag-aral. So ano yung ibig sabihin? Ano yung gusto natin sabihin dito? In the Gospels, mga kapatid, sa Matthew, Mark, Luke, and John, hindi pinortray ni Jesus Christ yung kanyang sarili to meet His needs in a supernatural way. Tandaan natin na nung si Kristo po ay nagkatawang tao, siya po ay tao. Nakasama po ng mga tao. Kaya nga nung sinabi ng demonyo sa kanya, di ba? Gawin mong tinapay yung bato, ginawa niya ba? Kahit nagutom siya? No. Pero kaya niya bang gawing tinapay yung bato? Yes. Pero hindi sa ganoong paraan niya ginawa yun. Hindi sa ganoong paraan niya sinatisfy yung hunger niya. No. Si Jesus Christ po, siya po ay kumain, siya po ay napagod, siya po ay nag-suffer, nakagaya din po ng ibang tao. Walang supernatural doon. Kagaya po siya ng tao. Dahil nga po siya po ay nagkatawang tao. Therefore, logically speaking, kaya po malawak yung kaalaman ni Jesus sa kautusan at sa salita ng Diyos, ay ano? Ano sa palagay niyo? Dahil siya po ay nagkapag-aral. Nag-aral po si Jesus, mga kapatid. Hindi po siya yung sinasabi nating uneducated pagdating sa scriptures or pagdating sa studies nila. No? Nakapag-aral po si Jesus. Kaya marami siyang alam patungkol sa scripture. Mas malawak lang yung kanyang kaalaman kasi siya po ay Diyos, naintindihan niya talaga yon. Paano po natin mapapatunayan yan? Sa Luke chapter 2, ito po yung time na kung saan si Jesus Christ ay hindi kasama nila Mary and Joseph pauwi. Saan siya natagpuan? Okay, mga Sunday school teacher. Saan po natagpuan si Jesus Christ? Kasi di ba nawala si Jesus eh. Hindi nila kasama, kaya binalikan pa nila.
Saan nila natagpuan si Jesus? Nasa temple. Anong ginagawa ni Jesus Christ? Nakikipagtalas-tasan at nag-aaral kasama ang mga guro. Tingnan niyo po. Luke chapter 2, verse 46 to 47. After 3 days ng paghahanapan, after 3 days, they found him in the temple, sitting among the teachers. Anong ginagawa niya? Listening to them and asking them questions. Verse 47, and all who heard him were amazed at his understanding and his answers. Jump kayo sa verse 52 para malaman yung nag-aaral talaga si Jesus Christ. Ang sabi sa verse 52, and Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God and man. Complete balance yung kanyang growth. Meron siyang growth in mental, knowledge, intelligence, sa kanyang stature, physical, sa kanyang spiritual, he is in favor with God, sa kanyang social, he is in favor with man. Perfect at balance yung growth ni Jesus Christ. At kasama doon, yung wisdom. Paano mag-grow siya sa wisdom? Siyempre, mag-aaral ka. Okay? Diploma o diskarte? Okay. Yan yung tanong ngayon. Ano? Pero kung gusto mo magka-diploma, mag-aaral ka. Okay? Yung diskarte, mangungopia ka. Yan ang mga diskarte sa school. Mangungopia ka, babayaran may matalino sa inyo para tagagawa ng assignment mo. O di kaya manliligaw ka nang may gusto sa'yo, siya papagawin mo ng assignment mo. Yan ang mga diskarte sa school. No? Pero mga kapatid, si Jesus Christ, hindi niya po idinaan sa supernatural way yung pag-aaral ng Scripture o yung pagkakaunawa sa Scripture. Siya po ay nag-aral. Huwag natin isipin na kapag ikaw ay Galilean, uneducated ka na agad. No. In fact, mas religious pa nga yung mga tao doon. Okay? Kaya si Jesus Christ, mga kapatid, nakakapagturo siya with authority. Sabi siya, nilagay ko po dito, you could only speak with authority kung alam mo po yung tinuturo mo at nakakasigurado ka na yung tinuturo mo, ito yung katotohanan. At yun po yung inaral ni Jesus Christ simula bata po siya. Yun po yung kanyang ipinakita during His days of teaching at makikita po natin yung pagkamangha doon sa mga nakikinig sa Kanya. Bakit? Kasi itinuturo niya, sigurado siya sa mga itinuturo niya na ito talaga yun. Ito yung talagang dapat ninyong gawin. Ito yung dapat ninyong pakaingatan. At ito rin yung itinuturo ni Jesus Christ sa Kanyang mga alagad, sa Kanya pong ascension. Diba? Ang sabi ni Jesus Christ, nasa akin ang lahat ng authority. Go and make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ano yung kasunod? Teach them to obey or to observe all things which I have commanded you. Okay? So, isa po sa mga naging influence ni Jesus Christ sa kanila is yung kanyang authoritative teaching. And last, ito po yung mahalaga. He is living what He teach. Parang practice what you preach lang yan. Di ba? Na si Jesus Christ, hindi niya lang po ito itinuturo tapos hindi naman niya po gagawin. No? Tandaan natin ang sinasabi ng Bible kay Jesus Christ. Na bagamat siya po ay tinukso, siya po ay hindi nagkasala. Na yung tinuturo ni Jesus Christ, mga kapatid, yun po ay pamumuhay na kung saan ikaw ay hindi magkakasala sa Diyos kung iyong susundin. At si Jesus Christ, mga kapatid, kaya siya naging able na iligtas ang sanlibutan, it is because Jesus Christ is sinless. Rabbis were expected not only to have a vast knowledge of the Bible, but to show through their exemplary lives how to live by the Scripture. Kaya po namamangha o nagugulat yung iba kay Jesus Christ, sapagkat yung kanyang itinuturo, ipinapamuhay niya.
Na anong tinatawag niya doon sa mga Pharisee and scribe? Hypocrites. Ano bang hipokrito? Mapagbalat kayo. Na yung kanilang mga itinuturo, hindi mo makikita sa kanila. Kaya nga, kung maalala nyo, nung nakarang linggo, ito yung itinuro mismo, yung kung saan maging alerto dapat yung mga disciples, sabi ni Jesus Christ, maging alerto sila doon sa hypocrisy ng mga Pharisee. No, bilang isang rabbi, dapat makita sa iyo yung mga bagay na itinuturo mo. Nagtuturo ka ng patience, ikaw yung numero 1 high blood. Di ba? Okay, mga bata, ang ating topic ngayong araw nito ay patience. Uy, huwag ka makulit! Sisigawan mo, doon ka sa labas. Nangiinit yung ulo ko eh. Diba? Marabigyan ka ng estudyanteng 10 bulabog lang dito, ewan ko lang. Kung hindi mabulabog ang buhay mo. Okay? Si Pastor Isaiah, kaklase ko po siya, naimbitahan po natin mag-speak dito. Nadala eh. Yung sasakyan na dinala niya, wasak yung bumper. Tinuntungan ni bulabog. Ayaw niya na magdala ng sasakyan dito. Mas gugusto niya pang magbayad ng Grab kaysa magdala ng sasakyan dito. At yun yung lagi niyang tanong sa akin. Kapag gusto niyang pumunta dito sa church, nandyan ba si Bulabog? Sabi ko, nandyan pa naman sa paligid namin. Mabigyan ka ng ganyan. Ewan ko lang kung ang magiging topic mo sa pagtuturo mo ay patience. Iibahin mo eh. Okay? Iibahin mo. So, practice what you preach. Ang isang rabbi, sabi nga dito, he is expected. Hindi lang magkaroon ng maraming nalalaman, kundi maipamuhay niya kung ano yung itinuturo niya sa scripture. Kasi ang rabbi, ang scribes, ang itinuturo nila is scripture. Okay? Their disciples' goal was to gain the rabbi's knowledge, but even more importantly, to become like him in character. So kung ipapakita nung teacher ay puro kalokohan, edi yung disciple niya ganun din, marami lang alam pero maloko din. Okay? So si Jesus Christ, mga kapatid, when He teach, He lived by it. Yun po mismo yung kanyang ipinapamuhay. Kaya nga hindi natin mapupulaan si Jesus Christ. Kaya nga si Jesus Christ, nag-suffer na matay sa cross, kahit wala naman po siyang kasalanan. Wala po siyang nagagawang mali. Pero dahil sa yun po, yung plano ng Diyos para sa ating kaligtasan, pinagdaanan pong lahat yun ni Jesus Christ. Okay? So, kung titignan natin yung parang tinutumbok ng pagtuturo ni Jesus Christ bilang isang teacher, ay discipleship, mga kapatid. Discipleship. Kaya nga nilagay ko po dito sa conclusion, 2 bagay lang din, mga kapatid. Number 1 is this. An effective teacher wants their students to become an effective teacher also. Ang isang tunay na guro, gumagawa din siya ng panibagong guro. Parang leader. At itong principle na ito, yan po yung nagagamit din nila Apostle Paul at ng ibang mga apostles. Ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, imitate me. Gayahin ninyo ako. Bakit daw? O sundin ninyo ako. Sundan niyo yung aking pamumuhay. Bakit daw? Because I follow Christ. Imitate me as I imitate Christ. Sa ibang translation, follow me as I follow Christ. So yung lahat ng mga bagay na natutunan niya kay Kristo, yun po yung kanyang ipinapamuhay. Kaya ang lakas ng loob at save si Apostle Paul nung sinabi niya na gayahin ninyo ako o sundan ninyo ang aking pamumuhay. Dahil sa ang sinusundan kong pamumuhay ay kanino? Kay Jesu Kristo.
And masasabi natin that Jesus Christ is an effective teacher because yung kanyang train na mga disciples, they become an effective teachers also. Amen? And these teachers, these disciples na naging teacher, nakapagturo din po sila ng mga teacher din. Naging teacher din, kagaya nila Timothy, nila Titus, na naging pastor doon sa mga iglesia kung saan sila nila. So, an effective teacher, mga kapatid, they want their students to become teachers, effective teachers also. So, ang ibig sabihin yan, mga kapatid, gagawin mo at ituturo mo yung mga dapat nilang malaman para maging effective din silang teacher. Amen po? Pangalawa, an effective teacher never ceases to learn from the master teacher. Hindi stagnant yung knowledge at learning ng isang teacher dapat ay patuloy siyang natututo doon sa kanyang guro. Ang sabi ni Howard Hendricks sa kanyang libro na Teaching to Change Lives, if you stop growing today, you stop teaching tomorrow. If you stop growing today, you stop teaching tomorrow. Ang isang mahusay at ang isang effective na teacher, nag-aaral at nag-aaral pa rin yan. Kami bilang pastor, graduate na kami matagal na. 10 taon na akong graduate eh. Pero kailangan pa rin namin pag-aralan ng pag-aralan yung salita ng Panginoon. Ganon din sa ibang mga teachers natin dito sa Sunday School. Huwag naman 10 taon ka na dito, 3 karakter pa lang din yung kabisado mo. Si Noah, si David, tsaka si Abraham. Kampanteng-kampante ka sa 3 yan. Ang daing karakter sa Bible. Kilala mo ba si Mephibosheth? Kilala mo ba si Methuselah? At yung iba pang mga nandyan sa Bible, ang daming kings dyan. Kaya nga kami, sobrang excited kami pag magtuturo si President nung nagba-Bible study kami. Kasi mga tinuturo niya, puro Bible characters. Di ba? Ang dami nating pwedeng matutunan sa Bible. Bible characters, values, principles in life, doctrines, theology, dami. Hanggang kamatayan mo, hindi mo matatapos yan eh. Doon po sa aming Bible study ng mga young people, even single verse, pwede mong i-exhaust yung pag-aaral mo doon sa single verse na yun at marami kang matututunan. Eh yun pang babasahin mo yung napakaraming passage sa Bible, eh di mas malawak yung kaalaman mo, mas marami kang natututunan, mas marami kang pwedeng ituro. Tama? Kaya ang isang tunay at isang effective na teacher, hindi siya tumitigil sa pag-aaral. Nag-aaral at nag-aaral yan, hindi lang para madagdagan yung kanyang kaalaman, kundi para marami siyang maituro sa kanyang mga estudyante. Kaya isa sa mga favorite books ko sa Christian education is yung Teaching to Change Lives by Howard Hendricks. Ano sabi niya doon? Meron kasi siyang 7 law o principle sa pagtuturo. At yun po yung pinakauna, law of the teacher. At yung law of the teacher, it states, if you stop growing or if you stop learning today, you stop teaching tomorrow. Okay? Kaya sana, mga kapatid, natuto tayo kay Jesus Christ. Kung paanong maging isang guro na kung saan mayroong malinis na intensyon at magandang hangarin para sa kanyang mga estudyante. At magkaroon tayo ng impact sa buhay ng mga bata na yan. Bilang magulang, bilang teachers ng Sunday School, bilang mga nanay, tatay, kuya, ate, kuya, dito sa loob ng iglesia, we are teachers. We have to teach this younger generation to be like us. Paano tayo magkakaroon ng ganong klaseng confidence? E di sumunod tayo doon sa itinuturo sa atin ng ating master teacher na walang iba kundi si Jesus. Amen po mga kapatid. Sana po ay natuto tayo po ay manalangin. Purihin ka sa araw na ito sa aming pong pag-aaral patungkol kay Jesucristo bilang isang dakilang guro. Na sa kanyang pagtuturo, O Diyos,
Hindi lang kami natututo, kundi nababago rin po ang aming mga buhay. Mas natututunan po naming mamuhay ng naayon sa iyong kalooban. Kaya't sana ang bawat isang nakapakinig sa kung paano pong naging guro si Jesucristo ay mag-inspire to teach others, their children, kids, ng kagaya po ng pagtuturo ni Jesucristo. Kaya maraming salamat, Panginoon. Ikaw sana ang siyang aming naitaas at naluwalhati sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.